Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo sa ating kusina para maglaro tayo ng ating pananghalian. Ito, may nakaprepare tayo rito. Liempong ginayat-gayat na. Ito, liempo at saka atay. Ito, atay. At ito naman ay dugo. Ayan, magdidinuguan tayo. Ang ating dinuguan ngayon ay dalawang klase, dinuguang Bicol at dinuguang Tagalog. Ito ang kanyang mga panangkap: bawang, sibuyas, celery, lemongrass, sili at gata. Kalamansi sa Bicol, ha? Lutong Bicol ay may kalamansi, may gata. Ang Tagalog naman ay suka lang. Walang kalamansi, suka lang. Ngayon, paparesan din natin ang kung sa amin ang tawag naman ito ay pinakro na kamuting kahoy na may halong saba. Ito, pinakron saba. Kung sa Tagalog, ang tawagin nito ay minatamis na kasaba. Minatamis na kasaba at saba. Ayan. Lalagyan din natin ito ng gata. Kaya puro gata ito ngayon. Ngayon, ang pagdidinuguan natin, lalo-lalo ng mga paninda or ang original na dinuguan natin ay laman loob, bituka. Kaya lang sa pamilya ko, walang kumakain ng dinuguan na bituka ang gagamitin. Hindi sila kumain ng bituka, mga anak ko. At sa lalo na pag may taba, yung ulo naman, karamihan ginagawa natin dinuguan yung ulo, yung batok. Mga anak ko hindi kumakain ng taba at bituka. Kaya pag ako nagdidinuguan, kung hindi man pork loin at itong atay, hinahalo ko lagi atay. Atay o laman. Ayan ang pagkain ng pamilya ko pag ako nagdidinuguan. Kaya sa mga handa, mga anak ko, hindi sila mahilig sa dinuguan. So, hindi lang talaga pag akong nagluto, yan, nakikita nila laman. Kasi alam nila bituka. Yung bituka, aywan ko sa kanila kung ano nasa isip nila, ba't ayaw nilang kumain ng. Pero ako kumakain ako ng bituka ng dinuguan. Nakasanayan namin sa Bicol yan. Ngayon naman, pag nagdidinuguan tayo, ang Bicol, magkaiba kasi ang ginagamit namin kalamansi at niyog. Sa Tagalog naman, ang gagamitin naman sa Tagalog, suka. Ayan, suka. Na papalaputin niya naman gusto doon sa medyo maasim-asim talaga ang suka. Pero ang procedure sa simula, parehas lang. Igigisa sa bawang, sibuyas, at saka igigisa mo na yung baboy. Yan. Pag luto na yung baboy, doon na mag-iibang timpla. Sisipirit na natin. Ihiwalay natin yung Tagalog, ihiwalay natin yung lutong Bicol. Ganyan ang luto ng dinuguan. Yan. Ngayon naman dito sa tinatawag kong minatamis na kasaba at saba, sa Bandang Bicol, sa amin naman, lugar namin, usong-uso rin itong ganitong pagkain. Kasi marami doon sa amin, bulubundukin ay kamuting kahoy, saba, yan. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawang luto din sa kasaba. Andyan ay yung kasaba cake, ayan, suman, ayan, puto, kung ano-anong ginagawa sa kasaba. Pero ang ganitong luto, pangkaraniwang luto sa amin lang ito. Lalo-lalo na pag wala kang pang-ulam, oras na naman, kainan, wala kang pang-ulam. Gagawin ng tatay ko nung araw, yan. Kukudkud na nyog, pagkudkud na nyog, lalagyan ng gata yung kamuting kahoy. Ayan. Kaunting asukal. Wala na, kahit wala ng ulam, okay na. Makakain mo na kasi matamis-tamis na. Ayan. Yan ang pangkaraniwan na pagkain sa probinsya. Okay, mag-invite muna tayo. Good morning, Boninay. Miss Monique. Good morning, good morning. Sa aking mga dumadaan ay ito ang aking TikTok shop. Ipakikita ko ang ating TikTok shop para makapamili kayo kung ano man ang gusto nyo bilhin. At sa mga bumili sa aking TikTok shop,
Maraming salamat at umorder kayo sa aking TikTok shop. Hmm. Thank you sa mga umorder. Ito ang aking TikTok shop. Ayan. Mayroon tayong ice maker machine. Ayan, kung gusto mong mag-diskarte sa buhay para kumita, halimbawa may sari-sari store ka, sabayan mo nitong ating ice cube maker. Ayan, marami siya yung bibili. Ayan. Ngayon, pag malaking pamilya naman kayo, ay yung ice maker natin sa halagang 5,999, may diskarte ka na ng malakas ang ilaw, lalo na naman ngayon paparating na naman ang okasyon ng mga tao, Pasko at Bagong Taon, malakas ang yelo. Ayan. At dito naman sa bandang pangalawa, mayroon tayong rice cooker, big cells electric. Kung kayo ay marami, malaking pamilya kayo, ito kararapat sa inyo malaking rice cooker. Ayan. Para hindi pa ulit-ulit ang pagsaing. Ngayon dito naman sa banglang ito, ipakikita ko sa inyo, sabay mo na ito dun sa ice maker. Isabay mo na itong 12 large capacity electric air fryer. Ayan. Itong oven na ito ay nauuso na sa mga panahon ngayon dahil nung araw ang madalas natin ginagamit ay di uling na umiikot ang litsunan ng manok. Ito umiikot din ito. Kalalabasan din ito parang litsun manok din. Kaya lang kagandahan nitong oven na ito, hindi tayo magdudumi sa pwesto. Walang alikabok na galing sa uling at hindi mainit sa loob ng pwesto dahil kulob lang ito na sa uling. Sa halagang 2,468, ayan, may kasama na yung ice maker. Dalawa na ang kasama mo para kumita ka ng maayos. Ayan. Ito, mayroon pang isa. Kung mahilig ka talaga sa diskarte, mayroon din itong commercial electric eggs bubbles. Ay, luto lang itlog. Ayan. Sa halagang 8,599. Okay, back to the front muna tayo. Good morning to my friends. Thank you sa mga sumuport. Thank you very much. At sa mga followers sa aking TikTok shop, maraming salamat sa inyo at kahit papano nakatulong kayo sa aking maintenance. Kaya thank you very much sa mga umorder sa aking TikTok shop. Dahil si Tatay Leo ay nagmi-maintenance na. Ito nga, ka-opera lang ng mata ko. Yan, mamaya may follow-up ako mamayang alas 2 sa aking doktor sa mata. Bali, halos isang linggo nung Monday ako inupirahan at saka ito ngayon ay follow-up mamaya. Hindi pa nawala yung pamumula niya, pero hindi na masyadong masakit. Kaya pag may luha lang, yun lang masakit. Ayan. Okay, hindi na natin ito patatagalin. Pupunta na tayo sa kusina para masimulan na natin ang ating live cooking. Pasensya na kayo sa mga maabang sa akin live cooking katulad kahapon, hindi ako nakapagluto. Ilang araw pa hindi naman ulit. Kasi nung isang araw, nagluto ako, pero hapon ay may importante akong pinuntahan. Pumunta ako sa DSWD. Kaya may importante akong pinuntahan. Ngayon, hindi ko rin masiguro sa inyong araw-araw kasi minsan may time nga talaga masakit ang mata ko. Pero palagay ko sana hindi nasasakit. Pag hindi na sumakit ang mata ko ay tuloy-tuloy ng aking pag-live cooking. Okay, punta na ako sa kusina. Dadalhin na natin ito sa kusina para makapagsimula na tayo.
Okay, punta na tayo sa kusina. Punta na ako sa kusina. Isimulan natin ang unang iayos natin itong kasaba. Ayan. Isalansan mo lang yan sa kawali. Ayan. Kaunti nga lang niluto ko. Nung marami kami rito, marami ako magluto nito. Eh ngayon, tatlo lang kami, kaya kaunti din lang ang niluluto ko. Ayan. Nilagay natin yung saba. Lalagyan natin ng asukal, was. Ayan. At ilalagay natin itong gata. Ayan, pangalawang gata. At ito yung kakang gata. Pagsamahin na natin kasi ganito, isang puluan lang ito. Ayan. Tatakpan natin. Ayan na. Sisimula na yung ating pinakro. Kung tawagin sa Bicol at sa Tagalog, minatamis na kasaba. At ito naman ay umpisa na natin igisa. Igigisa na natin yung dinuguan. Hindi pa pala hugas yung ating plato. Ay, yung baso. Sirola. Okay. Lagyan natin ng mantika. Ang ilagay natin ay bawang. Habang binabrown natin yung bawang. Good morning sa mga dumadaan. Ayan, sunod natin ang sibuyas. Celery. Ayan, ilagay na natin yung baboy. Nag-brown na yung bawang, sibuyas. Ayan, baboy na nilagay natin. Ayan, habang ginigisa natin ito, ilalagay na natin yung lemongrass para mag-amoy na yung ating lemongrass.
Yan. Lalagyan natin kaunting asin lang ang ating baboy para timplado na at saka paminta. Ayan, kaunti lang. Umalat. Pamintang durog. Habang pinapalambot natin yung baboy at inaantay din natin yung minatamis na kasaba. Okay? Ayan. Ayan, para lumambot, lalagyan natin ng kahit 1 cup water. Ayan, para pag higa niyan ay malambot na. Yung dugo naman ang riritukuhin na natin yung dugo. Kasi minsan itong dugo na ito ay tubig. Tingnan natin kung dugo nga o tubig. Ayan. Pag tayo bumibili ng dugo sa palengke, huwag mong basta-basta ilagay na maglalagay ka ng sabaw kasi karamihan ng dugo ay tubig sa palengke para dumami. Kaya ang gagawin mo ganito, gagawin mo muna, isalin mo muna sa isang at saka mo suriin kung gaano karami yung dugo. Ayan. Alam mo kung paano mo masusuri kung paano gaano karami yung dugo? Salain mo kasi buo-buo yung dugo. Ayan. Ayan lang ang dugo, yung buo. Ayan. Ayan lang ang dugo. Mo? Pag galing sa palengke, huwag mong irikta kaagad. Teka, sasalin ko muna ulit. Ayan. Bago mo salain pala. Dudurugin mo sa salaan. Ayan. Yan. Habang dinudurog mo sa salaan, yan, dinidiin mong mabuti, hindi bubuo yung dugo mo. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, ito lang ang totoong dugo. Itong kabila ay tubig, pwede natin itong pangsimula. Ayun, katulad niya matigas pa yung karne, pwede mong ilagay ang pampakulo. Para lumambot lang yung baboy, yun ang pinakasabaw mo. Ayan.
Okay, habang inaantay natin. Ano ng klase yung pinakro? Ayan, kulong-kulo na rin yung pinakro. Good morning sa mga dumadaan. Uy. Hello, good morning my friend. Good morning, my friend. My friend, ano pong niluto niyo, my friend? Nagluto ako ng dinuguan. Ang aking dinuguan ay dalawang klase. Dahil ako ay Bicolano, mayroon akong dinuguang Bicolano at ang kalahati na mahahatiin ko siya ay dinuguan Tagalog. Okay. Ayan. So, alam ko yung dinuguan Bicolano tayo. Ayan ba yung may gata? Ayun, may gata. Uy, the best yan. Ayan. Nakatikim ako niya, pero hindi ako dinudugo. Paano yan? Pero so, I love it, TikTok. Paano yan? Gusto ko magluto ng dinuguan kaso hindi ako nire-regla. Ayun lang ang problema mo. Taga saan ka, my friend? Uy, matas na palang TikTok mo. Level 16 ka. Level 16 ka. Taga saan ka, my friend? Taga-awit Cavite po. Uy, magkakatabi lang tayo. Las Piñas lang ako. At yung level 16 na sinasabi niyo po? Ang TikTok mo, level 16 ka na. Pagka ano po, uy, marami po kayong followers, ha? Oh, ay level 12 lang ako. Nung mag-viral ako sa aking live cooking, kaya dumami yan. Nag-viral ako sa aking live cooking, ito katulad nito. Binansagan ako ng TikTok ng tutorial cooking, kaya pinagpatuloy ko yung aking pagka-tutorial cooking. Inahandog ko sa ating mga kabataan para matuto yung ating mga kabataan magluto. Yes, dapat lang kasi as long as, I mean, as early as they can, no, they can learn how to cook. So guys, kung gusto nyo matutong magluto, si tatay, no? Ayan. Kung gusto nyo sundan ang aking mga niluluto at gumaya kayo, mayroon akong channel. Ang channel ko sa YouTube, mga kalaro. Ayan, dinadownload ko araw-araw ang aking live cooking. Naka-download sa YouTube at naka-download din sa TikTok. Ayan. Okay. Ay, kasi medyo yung content ko po, pero makapagbardagulan po sa mga nagle-live. So, tayo magpaalam na muna pa ako, pero pinapalo ko na po. Wala pa naman pa akong viewers. So, okay, sige lang. enjoy niyo po yung live okay, niyo. Okay, bye. Sige, fine. Sana po matikman ko yung luto niyo soon. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, tay. Okay, bye-bye. Gagis, hindi daw siya dinudugo. Paano ka dudugo? May lawit ka. Walang followers, mamala. Ikaw lang mag-isa, mamala. Walang followers.
Good morning sa mga dumadaan. Invite tayo. Hi, kuya. Laro tayo, kuya. Sige, match tayo. Ano sinasabi mo? Yung hirap kasi nung iba, umaalis eh. Uy, marami ka ng panalos. Win 7 times. Ay, huwag naman po ninyo, kuya. Lakad, taas-taas naman ang ano mo. Level 36. PGF. Aba, bigatin pala ang grupo mo. Bigatin ang grupo mo. Oo, mayroon ka na kagad 18 points. Cyril, ikaw ba? Cyril? 18 points ka na kagad. Ayan, may heart pa. Dumarating, 25 na. Oo, talagang nakasupport sa yung grupo mo. 300 plus na. Wow, well, sana ganyan din aking grupo. Di naman nata ikaw yan eh. Oo. Hindi ka naman nagpapakita eh. Ano ba pangalan ko? Uy, hindi ikaw yan, Cyril. YouTuber. Hilibin. Sige, kahit na hindi ka magpakita, pero mayroon akong live cooking ha. Nagluluto kong dinuguang Tagalog at dinuguang Bicol. Yan, masarap. Pati nga, Ayan. ginagawa mo tayo. Ayan. Pinalalambot ko pa lang. At paparisa natin ng minatabis na kasaba at saba. Ayan. Kung sa Bicol ay pinakro ang kamuting kahoy. Ito naman yung kasaba. Ayun, malapit na matuyo. Sarap yan, tayo. Ginagawa ko. Kasaba. Hindi, pangkain lang, konsumo. Mayroon lang kung araw-araw live cooking. Magbuhat nung binansagan ako ni TikTok, isang tutorial cooking, kaya pinagpatuloy ko ang aking pagka-tutorial cooking. Kaya pala. Nung mag-viral ako kay TikTok, ayan, ang binansag niya sa akin, isang tutorial cooking. Kaya araw-araw mayroon akong live cooking, inahandog ko sa ating mga kabataan para matuto silang magluto. Wow, tuloy-tuloy naman ang ano mo. Ang laki na ng value niyan, diamond coins mo, kumikita ka pala sa pagla-live mo. Hindi naman ako nagkakasyap eh. Anong pangalan ng iyong grupo? Wala po akong team. Walang grupo ka? Wala. Oo. Pero marami kang supporter. Jala. Ayun sa heart may jala. Uy. Ay, si Miss Tims pala yan. Thank you very much sa aking mga supporter. Kahit talo tayo, okay, lumalaban pa rin tayo. Para mahirap na butin, 400, 600, naku, laki ng binigay. Heart, pa-heart, nag-600 ka, baka abot ka ng 1,000. Oh, 800. Parang picky style ang ginawa ng mga followers mo. 823. Ang dami mong gift. Ay, Sabado pala ngayon, no? Yan pa lang ay wag ganyan araw-araw ka mayroon kang 800 diamond, 826 diamond. Malaking value na yan. Dalawang style lang ni akin dinuguan. Dinuguang Bicol at dinuguang Tagalog. Ang sa Bicol may gata at kalamansi.
Ang sa Tagalog naman ay suka. Suka. Pero sa simulan ng procedure, parehas lang. Igigisa mo sa bawang sibuyas, may tanglad, ayan. May dahong paminta, ganun lang yon. Thank you. Ingat at sarapan niya pagluluto niyo ha. Ingat. Okay, laki ng ano mo. 826 Bye-bye. points. Okay. Dami mong followers, ha? Ayun na nga, sinasabi ko Tagalog at Bicol. Pag ako nagluluto ng atay na para sa dinugan, dinidip fried ko muna, nilagyan ko, minarinate ko sa kalamansi, tuyo, at i-deep fried ko sa mantika na hindi kasali ang pinagmarinitan niya. Ayan, pipigain mo ang tubig sa atay. Ayan.
Ito na po yung dinuguang Tagalog. Sinipirit ko na, hinati ko na. Ito nilagyan ko na ng gata. Ayan, ang pagkakaiba ng may gata, ayan, medyo maputi dahil sa gata. Ang dinuguang Tagalog naman ay suka. Ito, lalagyan natin ng suka. Ayan. Ayan, nilagyan na natin ito ng suka. At ito naman yung kalamansi. Ayan. Para sa dinuguang Bicol. Ayan, palalapitan na natin. Ayan, malapot na yung dinuguang Bicol. Ayan, ganyan, maputi. Ayan. Kasi nalagyan ko kaunting cornstarch. Sinama ko dun sa kalamansi. Okay. Ito naman Tagalog, medyo maitim kasi walang cornstarch ito. Ayan. Ow! Ang hang. Dali lang natin mag-ano tayo ng dinuguang Tagalog at saka dinuguang okay, sasandok tayo.
Okay, ito na yung finished product natin na minatamis na kasaba. At ito naman yung dinuguang Tagalog. Amazing. At dito naman sa Bicolano, ito naman, dapat manghang na manghang ito. Ayan. May sili din. Pero medyo malapot-lapot ang lutong dinugang Tagalog. Okay, punta na tayo sa dining. Okay, ito na yung ating finished product ay sa kasaba tayo, mahilig tayo sa kamuting kahoy. Pwede mong ulaman ito ng dinuguan. Ayan. O, itong dinuguan Tagalog, medyo malapot. Ayan. Ayan. Lasang-lasa ang kalamansi at gata. Ayan. Ano? Hindi pala umaano. Hindi mandar? Umaas. Naku. Sa probinsya namin, itong kasaba na ito ay popular sa aming pagkain. Lalong-lalo ng mga panahon na hindi pa masyadong uso ang supply ng bigas. Mga 1970s, wala pa masyadong supply ng bigas ang ating gobyerno sa mga mamamayan. Ayan, kung anong panahon, panahon ng kamuting kahoy, panahon ng saging, panahon ng palay, dun lang. Pag panahon ng palay, dun lang ang may bigas. Pero ngayon, buong Pilipinas na nasusuplayan na ng gobyerno ng ating mga bigas. Kaya kahit kasulok-sulukan dulo ng Pilipinas, marami nang may bigas. Pero noon, naabutan ko, walang bigas, pinagtsatsaga namin itong kasaba. Kaya sanay ako sa kasaba. Okay, dito naman tayo sa dinuguang Tagalog. Ayan. Ang dinuguang Tagalog, medyo nagbubuo-buo yung dugo. Ayan. Kasi pinakukulo lang na pinakukulo nila yan. Ayan, nagbubuo yung dugo. Kaya itong makikita mong kaunting sabaw, parang lumilinaw lang siya. Pero sa Bicol ay malapot talaga. Kailangan may pampalapot. Ayan. Suka naman ang nagdadala rito. Kung patagalan, ang linigon Tagalog, pwedeng abutin na 3 days ito kahit hindi mo lagay sa rep. Bakit kamo? Kasi suka. Pero itong Tagalog ay Bicol, hanggang lang mamayang gabi ito, pag hindi mo pinainit, panis na yan, gata. Madaling mapanis ang gata. Pero ang dinuguan Tagalog, kahit hanggang bukas pang gabi, hindi mapapanis. Maganda rin yung nabili kong kamuting kahoy, magarbo. Maraming malalaki pero hindi ako kumuha ng malalaki, baka ako matigas. Kung tawagin sa amin ay labat. Kaya ang ginawa ko, kumuha akong 4 na piraso, magkakahiwalay. Kung sakasakaling matigas yung iba, may malambot. Ay pares-pares naman, malalambot. Magarbo.
Sabi ko nga, ang aking dinuguan ay pang-pamilya lang ito, hindi ito paninda. Kaya ang ginawa ko ay liempo, laman, at atay. At nakasanayan kong magluto ng dinuguan kasi ang mga anak ko, sa walang ano ka, walang kumakain ng dinuguan na may bituka at taba. Yung batok, di ba, madalas gawin natin ng dinuguan may taba, yung batok. Kaya tainga, pisngi. Hindi sila kumakain ng ganun na may bituka, may taba. Kaya pag ako nagluluto ng dinuguan, pure laman at saka atay. At saka tamang-tama naman na nagda-diet ako ngayon, medyo tumaas daw yung aking blood sugar kasi may tinda akong ice cream. Araw-araw ako kumakain ng ice cream. Kaya magbuhat nung pizza 7, hindi na ako kumain ng ice cream. At hindi na rin ako kumakain ng kanin. Magre-reduce muna ako. Mga isang buwan siguro kung hindi kakain ng kanin. Kasi ang kanin, malakas ang sugar niyan. Pampataas. Aking niluluto lang ay pang-konsumo lang namin to. Katulad ngayon ay 4 lang kami rito sa bahay. Nagluto ako ng 1 kilo yung liempo, half kilo yung atay. So, isa't kilo't kalahati. So, ang matitira nito, ilalagay lang sa rep, pampainit-painit lang kung gustong kumain. Ayoko magluto ng kaunti-kaunti pag nagustuhan mo. Kaya, katulad yung paglamig niya, lalagay ko sa rep. Para kung magustuhan namin ulit, magpainit na lang. Ayan, sus na dinugang kong bicol, malapot-lapot. Ang pagkain kasi ng kasaba, kumbaga sa no, ito'y kinlakihan ko kaya hindi rin mawala sa isipan ko ang kasaba pag nakakakita ko ng kasaba. Ano, mamalingki ako kanina, nakita ko tinatanggal sa sako, sariwa. May mga dahon-dahon pang sariwa pang dahon, sabi ko bagong dating ang kasaba. Kaya bumili ako. Kasi ang kasaba pag in-stock mo, 3 days to 4 days, violet na, iba niya ang dulo. Yung may sugat, violet na. Ang lapot nito, masarap ito sa kanin. Mm. Kaya lang, kasi simula ko lang mag-diet, kaya hindi ko talaga, ano yun. 1 month, November 7, pwede na ako kumain ng kanin. Isang buwan muna ako magda-diet. Mhm.
Thank you, guys. At nabusog na naman. Nakaraos na naman tayo ng isang araw. Kaya maraming salamat sa aking mga taga-subaybay, lalong-lalo na sa YouTube at TikTok. Okay. Bukas ulit tayo. Maraming salamat. Huwag kalimutan pindutin subscribe button at like. Maraming salamat. Bukas ulit tayo mga taga-YouTube, ang ating TikTok hanggang mamaya pa. Tanghali. Bye-bye.